Bago sa saksi, natagpuan sa loob ng nasunog na sasakyan ang sunog ding labi ng isang babae at isang lalaki sa Peñaranda, Nueva Ecija. Ang sa Peñaranda Police Station, bago mag-alas 11 kanina umaga, inireport sa kanila ang tungkol sa nasusunog na sasakyan. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang biktima at hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye ang mga polis habang gumugulong ang investigasyon. Mga kapuso, hanggang ngayong gabi, mahaba ang pila sa ilang gasolinahan bago ang big-time oil price hike. At sa isang gasolinahan sa bahagi ng East Avenue sa Quezon City, maraming motorista ang naghabol na magpakarga ng langis. At abot kalsada na rin ang pila ng mga sasakyan sa isa pang gasolinahan sa Congressional Avenue naman. Mahigit 50 gasolinahan ang pinagpapaliwanag ng DOE dahil nauna nang nagtaas presyo ng produktong petrolyo. At ilang gasolinahan naman ang naubusan na ng supply bago pa man ang itinakdang malakihang taas presyo. Saksi si Ian Cruz. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, pila ang mga sasakyan na naghahabol para magpakarga ng langis. Sa gasolinahang ito sa Quezon City, umabot na sa labas ng kalsada ang pila ng mga sasakyan. Marami naghahabol dahil simula na bukas ang big-time oil price hike dulot ng gulo sa Middle East. Depende sa oil company, 17 pesos and 50 centavos hanggang 24 pesos and 25 centavos ang kabuang itataas ng kada litro ng diesel. 7 hanggang 13 pesos para sa gasolina at 32 hanggang 38 pesos and 50 centavos ang sa kerosene o gaas. Base sa pagsusuri ng GMA News Research sa datos mula sa DOE at mga oil company, mas mataas na ito kumpara sa oil price hike noong March 2022 kung kailan naitala ang highest OPH na isang bagsak. Pero hindi isang bagsak ang gagawin ngayon. Voluntaryo itong uutayin ng mga oil company ngayong buong linggo. Para pa konti-konti lang, para maplano natin na maayos kung kailan tayo magpapagas. The rest, I'm inviting them all to also participate in this staggering of prices. Bukas pa dapat ang malakihang dagdag presyo, pero may mga nagmahal na. Kaya pinagpapaliwanag sila ng Energy Department. Kanina, pinuntahan ng DOE ang isang gasolinahan sa Pasig na Sabado pa lang ay itinaas na sa 79 pesos ang litro ng diesel mula sa halos 52 pesos. Tumanggi magbigay ng pahayag ang manager ng gasolinahan. Sinilbihan din ng SCO ang gasolinahang ito sa Fairview, Quezon City dahil umakyat sa 71 pesos ang litro ng diesel noong Sabado. Bali, nung araw pong yun, mataas po yung kuha ng amo namin po eh. Pero yung pagtaas po niyan, hindi po namin alam. Yung inuutosan lang po kami nung amo namin. Gayon din ang gasolinahang ito sa North Fairview, Quezon City na Sabado pa pumalo sa 72 pesos ang litro ng diesel. Tumanggi magbigay ng pahayag ang manager nito. 55 gasolinahan ang inisyuhan ng parehong order para ipaliwanag kung bakit di dapat kansilahin ang kanilang Certificate of Compliance. Pag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama or hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case. Kasi kapag po napakita rito na sila po ay may mga fraudulent acts, maaari po silang makansela ng permit sa kanilang mga transaksyon. Ang ibang gasolinahan naman, naubusan na raw ng supply, partikular ang diesel. Marami pong nagpapakarga po. Mga trucks, mga PUV, mga jeep. Sa iba na lang po kami, maghanap lang po ng medyo mababa po. Malaking kawalan na po talaga yan, ang pagwalang diesel. Okay lang naman yan, pero ang masama is may mga nagho-hoard or may ibang gasolinahan na naghihintay ng akyat at ayaw magbenta. So yun po yung mga kakasuhan po natin at ipapasara po ng DOE. Pagtitiyak ni Energy Secretary Sharon Garin, may supply ng langis sa bansa hanggang sa katapusan ng Abril. We have enough supply until the end of April. Ang usual kasi na deliveries, ang capacity lang ng ating mga oil companies is around mga 15 days or more.
Yun yung ang nung storage nila kasi hindi naman ganun kalaki na they can store about up to 200 days eh. So may required sila na 15 days pero ang capacity nila siguro 40, ano? And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Pero ang tanong ng marami, kung may imbak pa ng langis, bakit nga ba nagmamahal na ang presyo? It's the replacement cost. It's not when nila kinuha, when nila binili, or when nila na-receive, kundi kung ano magkano na yung replacement. Imagine now, if we still stay with the price 2 weeks ago, wala silang pera pang bili ng bagong stock. Ayon sa DOE, madaragdagan pa ang supply ng produktong petrolyo. Mainam daw ito, sabi ng isang ekonomista, lalo't hindi alam kung hanggang kailan ang kaguluhan sa Middle East. Well, that's good, but ang safe talaga sana is 90 days as a rule. General rule sana, no? A country must have at least 90 days worth of oil reserves sana. There's a lot of uncertainty here. And yung uncertainty na yan, has to do with how long mangyayari itong kaguluhan to. Pero babala ni Professor Peña Reyes, hindi lang ang presyo ng gasolina ang tataas dahil meron itong epekto sa presyo ng mga bilihin gaya ng transportasyon, pagkain at iba pa. Sana daw huwag itong mauwi sa stagflation o pinaghalong epekto ng stagnation at inflation o yung mabagal na paglago ng ekonomiya na sinabayan pa ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Kaya kailangan raw balansehin ng gobyerno ang pag-agapay sa krisis sa petrolyo habang tinitiyak na hindi nalulugmok ang mga nangangailangan, tulad ng hindi muna pagtataas ng interest rates at pagbibigay ayuda sa mga sektor na lubos na nangangailangan nito. Temporary targeted relief for the affected sectors, no? So transport vouchers sa mga PUB driver, targeted cash transfers for the poorest households. Ayaw natin mangyari, no, na mag-ease up pa tayo, pwedeng maging inflationary yan. But if we tighten too much, that could also choke economic growth. So it's a delicate balancing act. Ayaw natin mangyari, no, na mag-ease up pa tayo, pwedeng maging inflationary yan. But if we tighten too much, that could also choke economic growth. So, it's a delicate balancing act. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nagpapagaling ang isang fratman sa ospital matapos malapnos ang balat niya sa sunog na sumiklab sa kanilang pagtitipon. Nakialam umano ang nakainom na biktima sa apoy sa ilalim ng mga food warmer kaya nagkaroon po ng pagsabog. Saksi si Mark Salazar. Sumiklab ang sunog sa gitna ng anniversary celebration ng isang fraternity sa Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Ikinagulat ng mga bisita ang pagliyab sa may buffet table sa gitna ng kasiyahan, alas 6 kagabi. 3 fratmen ang sugatan. Isa sa kanila napuruhan kaya na ospital. Nagpapagaling pa rin siya ngayon. Bigla na lang lumiyab, malakas. Tapos yung tao, nagtatakbo, maapoy. Inaampas na lang siya ng mga damit ng mga kasamahan niya para mamatay yung apoy. Sumisigaw siya, sir, tama tumatakbo eh. Kasi umaapoy nga eh. Nakainom din yata yung tao. Opo, kasi nagiinuman sila nung gabi. Dagdag pa ni Michael, pinakialaman ng nakainom umano na biktima ang apoy sa ilalim ng food warmer. Iba kasi yung apoy niya eh. Hindi yung apoy na sa sunog na kulay dilaw. Hindi. Kulay blue yung apoy niya eh. Oo, kulay blue yung apoy eh. May apoy pa raw yun, tapos nilagyan nila ng liquid gel na parang ginagamit sa mga catering, di ba, pag pinapaapoy sa ilalim, pag may iniinit na mga ulam, gano'n. Bigla daw po nilagyan. Ngayon, paglagay, bigla namang sumabog. 2 lang ata sila o 3. Kasi nandito sila, nasa gitna sila ng korte, nagsasayawan yung mga kasama nila eh. Nagulat kami, bigla umapoy. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga biktima. May iniwan namang paalala ang barangay chairman ng Santa Monica. Kailangan ngayon, lalong-lalo na mainit, dapat talaga mag-iingat ngayon sa panahon na to. Yung pag nagluluto, may kitchen na malayo sa mga flammable materials, and then wag iiwanan na ang pagluluto especially. Ang apoy, anything na nag-aapoy, iiwanan basta-basta.
Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 7 suspect na ang hawak ng mga otoridad sa hazing na ikinamatay ng 19 anyos na freshman maritime student sa Cavite. Ikwinento naman ng 2 neophyte na kasama umano ng biktima sa initiation rites ang pinagdaan ng hirap sa kamay ng mga miyembro ng fraternity. Saksi si Marisol Abduraman. Pinadel lang po. Ganon din po, pinadel din po. Mismong mga kapwa neophyte ng freshman maritime student na si Mark Kenneth Alcedo ang kumumpirma sa dinanas na initiation rites sa Tau Gamma Fraternity. March 1 daw na mangyari ang initiation sa Cavite. Nagnanana pa nga ang mga malalalim na sugat at namamaga pa ang halos kulay tulong ng kanilang mga hita. Kayo ang magkakasamang sa initiation. Opo. Kayong tatlo. Opo. Ang ginawa ba kay Kenneth, same sa ginawa sa inyo? Opo. 18 miyembro raw ng Tau Gamma Phi ang nandun. Lahat ba sila nagpaddle sa inyong tatlo? Opo. Pero hindi pa raw kontento ang grupo. Bago kami matapos nun, last naming pinagsusuntok po kami. Nawala ng malay si Kenneth. Sinipr po siya. Kasi po, nasa loob po kami ng bahay. Tapos nasa sala lang po ata yun sila. Para sa ama ni Kenneth, hindi basta-bastang hazing ang ginawa sa kanyang anak. Kitang-kita sa lahat ng party. Kasi kung hindi mo makita ng marami, buti kung dito lang sa hita, pwede masabi natin na hazing lang yan. Lumalabas po marami sa baba. Sa dito, ang dami. Kanina, sinampahan ng ama ni Kenneth ang 14 na suspect na tukoy na ang pagkakakilanlan. Kabilang dito ang 4 na sumuko kagabi sa General Trias Police. At isang sumuko naman sa Dasmariñas Police noong Sabado sa pamamagitan ni Mayor Jenny Barzaga. May isa pang suspect na sumuko sa CIDG-NCR sa Camp Crame, kaya aabot na sa 7 ang kabuang bilang ng mga suspect na hawak ng mga otoridad. Tuloy naman ang apela ng ama ni Kenneth at ng mga otoridad sa mga suspects at maging sa pamunuan ng Tau Gamma Phi na isuko na ang mga miyembrong sangkot sa insidente. Kung talagang makatao yung fraternity nyo, maging patas kayo. Tulungan nyo yung mga kasama nyo na isuko. Di ba? Tapos harapin nila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Ilang oil facilities sa Middle East o gitnang silangan ang pinuntirya sa gitna ng mahigit 1 linggo ng krisis doon. At sa gitna po nito, hinirang ang bagong Supreme Leader ng Iran. Saksi si Bea Pinlac. Nabalot ng makapal na usok ang Bapco Oil Refinery na pangunahing oil refinery sa Bahrain. Dahil yan sa pagtama umano ng drone ng Iran sa gitna ng mahigit 1 linggo ng gantihan ng mga missile at bomba sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Apektado rin ng sigalot ang iba pang oil facilities sa Middle East. Sinuspinde ng Saudi Arabia ang output ng isa sa pinakamalaking refinery sa Middle East matapos itong tamaan umano ng drone ng Iran. Ang Kuwait Petroleum Corporation nagbawas ng oil output nitong Sabado dahil hindi makadaan ng mga barko sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng 1/5 ng crudo at liquefied natural gas na kinokonsumo sa mundo. Dahil dyan, sumisipa ang presyo ng crudo sa world market. Sa kabisera ng Iran na Tehran, nagkasunog sa mga oil depot na tinamaan sa gitna ng airstrikes ng Israel. Ayon sa Iran, 4 na empleyado ang patay. Giit ng Israel, ginagamit umano ang langis sa mga pag-atake ng Iran sa kanila. Sa Central Israel, isang naiulat na patay sa panibagong missile attack ng Iran. Umaalingaw-ngaw pa rin ang mga warning sirens sa iba pang bahagi ng Israel. Sa Lebanon, patuloy rin ang airstrikes ng Israel laban sa grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Sa tala ng Health Ministry ng Lebanon, halos 400 na ang patay sa mga airstrike ng Israel. Sa Iran, mahigit 1,000 na ang nasawi ayon sa non-profit group na Red Crescent Society. Kasama rito ang mahigit 100 anilay na patay nung tamaan ng missile ang isang paaralan noong February 28. Sa Israel, di bababa sa 11 patay sa magkahiwalay na pag-atake, kabilang ang isang Pilipina. 2 pang sundalo nila ang nasawi sa Lebanon. Meron ding mga nasawi sa Iraq, UAE, Syria, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait at Oman.
Inanunsyo na ng Iran ang magiging kapalit ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na nasawi sa pag-atake ng Amerika at Israel noong February 28. Yan ang 56 na taong gulang na anak niyang si Mojtaba Khamenei na isa ring Shiite cleric at napaulat na may suporta mula sa security forces at business network sa Iran. Dati nang sinabi ni US President Donald Trump na hindi magtatagal ang isang Iranian leader na hindi umano aprobado ng Amerika. Sa isa pang panayam pagkatapos pangalanan ng bagong Supreme Leader ng Iran, sinabi ni Trump na tignan na lang kung ano ang mangyayari. Dagdag ni Trump, ang anumang pagtatapos sa gera ang magiging mutual decision nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang Israel naman, sinabi na dati na tatargetin nito kung sino man ang mapili na bagong Supreme Leader. Mula nang sumiklab ang krisis, halos 400 OFW at 12 dependent nila ang napauwi sa Pilipinas mula sa gitnang silangan. Kabilang dito ang 70 OFW, kasama ang mga kaanak nila na dumating sa NAIA Terminal 3 kagabi. Galing UAE ang eroplanong sinakyan nila. Ang ilan sa mga OFW, galing Bahrain at Saudi Arabia. The youngest that I saw was a month-old baby. There are about 3 or 4 kids na nakita ko. And we met a couple, senior citizens who are parents of an OFW. So yun, counted yung dalawang yun as dependents. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.